What's up, fam? Welcome back to our channel. Jay nga po ulit from the Holy Gale Mini Yard, and for today's vlog, we are going to talk about water parameters, about water cycle or tank cycle, guys, kapag brand new yung tank na nabili. At atin din pag-uusapan ngayon ang mga term like ammonia, nitrite, nitrate, guys, at mga bagay na dapat nyong malaman kung paano nga ba ma-determine kung mayroon ng ammonia spike sa inyong tank at mga treatment na pwede nyong gawin. Medyo technical to, guys, pero as much as possible, gagawin natin siyang madali para sa ating lahat para mas maiwasan natin ang pagkamatay ng ating mga isda. So kung ito'y para sa'yo, samahan niyo na ako. Let's go! A few moments later. Alright, fish fam. So, again, nasa loob tayo ng ating bat cave. Bat cave, guys, kasi medyo magkakaroon tayo ng konting aral ditong gagawin. So, alam ko medyo ilan sa atin, malamang mababago sa mga ganitong discussion. Pero kung ikaw talaga ay keeper at gusto mong maiwasan ang pagkamatay ng isda mo, at alam ko na marami sa ating mga advanced keepers dyan na alam na to, pero ito para sa mga sayo na nanonood ngayon na at least maiwasan natin ang pagkasakit ng ating isda at eventually ang pagkamatay nito. So again, guys, water parameter or proper water parameter, guys, ay mostly na ginagamit ng mga advanced keeper. Meron nabibili mga kit para malaman yon. Yung tinatawag na water parameter, guys, or proper water parameter, guys, it involves pH level, ammonia, nitrite, and then nitrate, guys. So, pag pH level, that's about 6.5 to 7.5 for our freshwater fishes. Tapos, ang kanyang ammonia is 0.0. Nitrite is also 0.0, guys. At ang kanyang nitrate ay about 50 ppm or parts per million. So, again, medyo technical siya, guys. Pero, bear with me. Try natin tong explain as easier or as fast as possible para sa ating mga fish fam dyan. So once again, yung tinatawag na water cycle, guys, is just basically yung nitrogen cycle na tinatawag. Pero sa tank, mostly, ito yung mga kadalasan naging problema. Kaya pansin mo, pag ang isda mo ay hindi na kumakain ng ilang araw, or medyo matamlay na siya, iba yung langoy niya, nagstay sa isang sulok lang, medyo kabahan ka na kasi baka meron niyang ammonia spike at it may affect yung health ng ating isda at kailangan mo siyang agad-agad na i-treat para hindi na maging malalang sakit, no? So, I'll put some graph, guys, para at least mas maintindihan sa mga visual learner nating mga fish farm dyan. So, unang-una, ang ammonia, guys, is coming from, or actually it's a byproduct, no, ng tae or poop ng ating mga isda. Once na magpoop ng ating isda, it came from the fish food that we are feeding them. So kaya talagang kailangan na mapili ka rin sa fish food na ipapakain mo, kasi once na hindi niya kinakain ng isda mo, guys, malamang maging excess food yan at magiging cause pa ng ammonia spike ng ating tank. So once magpoop din yan ang ating mga isda, yan yung magsimulang mag-build up yung ammonia level ng tank natin. Maraming factor, guys, ang nakaka-apekto din ng ating ammonia. Andyan yung size ng tank natin. The bigger, the better. So, mas maliit na tank, mas mabilis mag-build up yung ammonia kasi nga, mas mabilis, mas maliit yung space. Ilan din sa mga factor is yung type of fish, kasi may mga isda na ang lakas tumae like goldfish, diba? Mabilis na tumae. Dami ng isda sa tank. Ayan, kasi kung malaking tank mo, tapos marami namang isda din doon, hindi nasusunod yung rule of thumb, which is sa isang inch is equivalent to 1 gallon. So talagang mabilis din mag-spike ng ating ammonia doon. At the same time, ano nga bang ang setup ninyo sa inyong tank? May mga plants ba kayo? May mga biological or mechanical medias ba doon for filtration?
Kasi ito yung nakakabawas din guys ng ammonia eventually. And we will talk about that later on guys. So ayun, once alam niyo na yun guys yung mga bagay na yun, at least alam niyo na kung paano nga ba ang magiging setup ninyo sa inyong tank para mas magiging healthy ang ating mga isda. Alright. So, yun nga, like what I said, every time magpapakain tayo ng fish food, live money or pellets sa ating isda guys, once tumae yan, start na ang ammonia build up niyan guys. Alright? So, ang ammonia is very bad for fish. May natawag tayo na ammonia burn, which is it will affect yung hasang ng ating isda. Pagpansin mo medyo swollen na yung hasang ng isda natin, tapos next step niya, hindi niya masya kakain yan, or medyo iba ng langoy niyan, o kaya andyan na yung medyo cloudy na yung eyes, pati yung kanyang kulay nag-fade na. Ayan, so medyo kabahan ka na again kapag ganyan yung itsura, kasi baka meron niyang ammonia burn. Ngayon guys, may tinatawag na water cycle sa ating tank. Andyan yung tinatawag na beneficial bacteria na binubuo na part din ng ating water cycle, no? So, from the ammonia guys na tinatay ng ating mga isda, once meron ka ng beneficial bacteria sa tank mo, kakainin yung ammonia na yon, and then ang next na magiging nitrite siya, which is still going to be bad for our fish. Pero yun nga, the more na meron kang mga bacteria dyan guys, mga nitrifying bacteria na tinatawag, it will convert the ammonia to nitrite and then to nitrate na mas less harmful sa ating mga isda. And then nagiging ano din siya, nagiging ang way din para mas malesen yon is either water change. So as much as possible, kung medyo malaki tank mo or medyo marami kang isda, water change is a must for that. And ginagawa ko to guys at least once or twice a week, depende din sa dami ng poop ng isda natin doon. Depende sa kung mayroon bang filter media doon or mga gravel, ganyan. Kasi ito yung mga pagbabahaya ng ating mga beneficial bacteria that will definitely lower down the ammonia level ng ating tank. So again, ito yung ating graph guys. Pansin nyo yung ammonia, nitrite, at kahit yung nitrate guys, medyo iba na yung icon na ginamit ko dyan para at least alam nyo na masama sa isda natin yan. Ngayon, again, like what I said, papaano nga ba natin sila mas malesen, no? So, andyan yung, like what I said kanina, water change. As much as possible, gawin water change, siguro mga ano lang, 25%. Or, kapag meron kayong guys, planted na tank, madalas-dalas, sobrang effective niyan guys, kasi kumbaga kinakain din kasi ng nagiging food source ng ating plant yung ammonia. So mag-breakdown niya hanggang sa kakainin siya ng ugat ng ating plants, hanggang sa malesen niya yung ating nitrite or nitrate level ng ating tank. Tapos meron ding mga sump, ayan, mga filtration natin, sump or overhead sump, ganyan. Kasi habang naikot yung tubig guys, dumadami din yung beneficial bacteria na tumitira doon sa ating mga lava rings, ganyan, ating mga medias din, that will speed up yung process ng water cycle, no? So again, kapag ganun na nangyayari sa tank niyo guys, alam nyo na healthy na ang tank niyo, may water cycle na kayo, at alam nyo na meron na rin kayong beneficial bacteria doon sa tank natin. The next step malamang, or the next question malamang na meron kayo ngayon is kung gaano nga ba katagal ang water cycle sa ating tank, especially sa mga bagong tank. Or sa akin, kasi pag alam ko na madumi na yung tank guys, at alam ko na medyo iba rin lang yung isda ko, water change lagi ang aking main na ginagawa to fix it. So, ayan, meron tayong ginawang vlog or video dito. This was taken few days ago. Actually, a week na siguro to. Ayan, medyo mahaba pang buhok ko dyan. Kung saan gumawa ako guys, actually lahat ng tank ko dyan ay nag 100% water change ako. Lahat talaga, kuskus, lahat ng mga algae dyan or mga
lumot, ayan, pati yung mga dumi-dumi, tanggal yan lahat, pati lahat, bagong tubig yan, at rekta ang aking ginawa dyan guys. So again, sa normal na process, water cycle or yung pagbuo ng ating beneficial bacteria sa ating tank may take from 3 days onwards. May take even weeks, no? Depende sa tank mo. Kapag ka brand new yan, ayan, medyo matagal ang cycle na tinatawag kasi nga hindi pa agad-agad nabubuo yung ating mga nitrifying bacteria. Pero good news guys, kasi si Pet Planet, ayan, so again shout out sa ating mga Pet Planet distributors and sellers dyan, kasi meron silang ginawang startup guys. Ito yung hinahalo natin sa ating tank for every water change na ginagawa natin para mas mabilis yung cycle na tinatawag. Kasi ito, it contains guys nitrifying bacteria. So instead of you waiting for 3 days or more, in a span of 10 to 20 minutes, goods na yung water mo. Meron ka ng cycle agad dun guys. It happened, kaya nga ginawa ko tong vlog na to few weeks ago kasi nga gusto ko muna malaman at gusto ko muna i-prove yung effectivity ng startup na to. So wala na mga matis isda ko guys. They are still actually very healthy, and then water change pa rin ako para at least 'di ba mas di rin gaano kasi walang plant yung aking tank guys kasi lahat ng halos lahat ng isda ko doon mga flower horn, so di ko siya nilagyan ng mga plants, pero meron silang mga filter media or meron silang parang balot doon na meron mga lava rock para doon manirahan ang ating mga bacteria guys na kailangan for the cycle. No guys, ito this is around 200 pesos no sa Shopee. So meron tayo sa Shopee guys. Isda. So again guys, if ever na gusto niyo bumili nito, merong Shopee sila, alam ko tama. Meron silang Shopee at page at meron na silang mga distributor sa bawat siguro city, hopefully sa buong Pinas. You can message them first if ever na gusto niyo rin mag-avail. Galitin. If ever gusto niyo mag-avail guys ng startup ng Pet Planet, ayan, meron silang Shopee at page sa Facebook, so check nyo lang guys or actually I'll just include the link sa link natin sa baba sa ating description, yung kanilang link para at least you can message them, inquire about how to buy this
startup para sa ating mga isda. So if ever guys, you have questions about this vlog, kindly use the comment section for that. And if you like this video, kindly hit our like button. And sa mga bago guys sa ating channel, thank you so much for clicking this vlog. No, hopefully you learn something about this, at least yung basic nating kaalaman for our water cycle. We don't have to be chemists guys, as long as you have the passion to know more about how to keep our fishes. That's good for you then. Ayun, so we want to thank you again for staying with us hanggang sa dulo na to, and shout out sa lahat ng mga fish fan natin dyan. See you on our next vlog. So Jay ulit from the Holy Gale Mini Yard. Fish